Ay. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. Kahapon, na-content ko yung tungkol dun sa mga LTO personnel na nanghuli doon sa matanda. Napansin ko sa mga kababayan natin, mahina talagang umintindi, ano. May mga nagsasabi doon sa comment section, hindi mo ba nakikita? Maling-mali yung taga-LTO. Hindi mo ba nakikita? Masyadong marahas yung pag-aresto nila. Pumunta ka sa Bohol, ipagtanggol mo yung taga-LTO. Hindi sa akin lang, para naman tayo mga bobo. Wala naman ako sinasabi na tama yung ginawa ng taga-LTO. Dito sa Pilipinas, minsan, pagka dumali na yung pagiging utak teleserye natin, nawawala na yung utak natin na mag-analisa ng mga bagay-bagay, no? Diba? Wala akong sinasabing tama yung ginawa ng mga taga-LTO. However, si Lolo kasi, si Manong Rider, si magsasakang rider, may mali din naman na ginawa at yun din ang sinasabi ko. 'Di ba? Hindi naman matitrigger yung, hindi ko sinasabing tama ang LTO, inuulit ko ha, hindi ko sinasabing tama ang taga-LTO. Pero may pagkakamali din si Manong Rider at kailangan natin tanggapin yon. Ito yung mga myth na sinasabi doon sa comment section. Ang sabi sa akin, hindi daw gawain ng taga-LTO ang mangapkap. 'Di ba? Tama naman 'yon. Totoo naman 'yon. However, dito kasi kung mapapanood natin yung video, hindi naman siya kinapkapan. 'Di ba? Kung mapapanood mo yung video, ito yung video, no? Medyo na dito, confrontational na si Kuya dito. Ine-explain ko lang ha. Nung pagdating niya dun sa kanyang motor, kasi nga, alam ng mga taga-LTO na ito yung nafi-fail nyong maintindihan. Panoorin muna natin yung news, no? Panoorin natin yung news. Para maintindihan natin yung talaga nangyari. Ito, hindi bias yung dito yung narrative ng istorya eh. Kasi kalimitan ng mga nagvo-vlog nito, mga utak teleserye na. Yung parang, syempre nakakaawa nga naman, magsasaka, ganyan. Diba? Sinibak na sa pwestong 5 enforcer na nag-viral dahil sa marahas na paninita sa isang rider sa Panglao, Bohol. Ang insidente sa pool sa video. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Sa viral video na ito, persahang pinapababa ng mga enforcer ang rider na yan sa Panglao, Bohol. Sinita ng mga enforcer ang lalaki sa anti-colorum operation. Dito nabisto na meron siyang patalim na agad nabisto lang na may patalim. Hindi siya talaga kinapkapan kasi kung mapapanood mo yung video banda dito, pipigilan siya. Hindi siya actually kinapkapan. Pagsakay niya ng motor, ang dami, kung tutuusin nga, hindi nyo nare-realize yung mga utak teleserye. Ang daming violation nito, men eh. Walang helmet, nakatsinelas, nakainom pa. 'Di ba? Kahit kailan mga men, bawal, hindi naman bawal pero mali talaga na mangumpronta ka na nakainom ka. Kasi hindi malinaw ang pag-iisip mo nun eh. Alam naman natin sa sarili niyan eh. Kahit kayo kumausap kayo ng lasing, hindi talaga nagpapatalo ang lasing until kuyugi na yan. Pero hindi ko sinasabing tama ang ginawa ng taga-LTO. Katulad nga ng sinabi nung opisyales, yung nagsalita sa press conference, kahit na daw na lasing. Pero alam natin sa sarili, bawal na bawal, lalo na magmamaneho ka pa. Hindi natin na-realize na bulag na tayo sa pagiging utak teleserye natin. Kita nyo ha, nung hindi naman siya kinakapkapan. Nung hinawakan siyang ganyan, sakto nakapa na meron siyang hindi siya kinapkapan. Nung hinawakan lang siya, nakapa na meron siya dito sa nakasakbit sa likod. 'Di ba? Now, kung yan ay gamit sa pagsasaka yan, bahala kayo. Ako hindi ako naniniwala na gamit sa pagsasaka ang kitchen knife. Lalo na kung talagang ang profession mo ay magsasaka, 'di ba? Sino naman ang gagamit sa meron siguro, no, meron. Pero kung profession mo ang pagsasaka, tapos isusukbit mo sa I don't think, no. Pero pwede naman. Pero ako hindi ko binabay yung
yung ano na yun sana naintindihan nyo. Yung ginawa ng officer, ay ng mga officer, ng LTO personnel, mali ba? Mali. 1,000,000% na mali. However, sana nakikita nyo din yung dahilan kung bakit naging OA itong mga taga-LTO. Hindi ko gina-justify pero ang dinidetermine dito yung nakapagpa-trigger sa kanila. 'Di ba? Kasi unang-una, hindi, totoo naman yung sinabi niya Bakit yung mga motor lang ang hinuhuli? Totoo yun. Rider din po ako. Pero doon ka magreklamo dapat sa tanggapan ng LTO, hindi sa mga LTO personnel. Kasi minsan alam mo, nai-stereotyping natin pag LTO na lahat yan buwaya. 'Di ba? Although na marami nga naman buwaya dito. Pero sure ka ba na gawain talaga nitong mga to yung ginagawa nila na yan? Actually, dapat kung sisita ka, lalo na kung ikaw ay kapatid ka ng dating vice mayor, dapat sa mismong ahensya ka na LTO. Sa tingin mo ba pakikinggan ka ng mga yan? Pag nagreklamo ka dyan, dededmahin ka lang ng mga yan. Na magkakainitan lang talaga kayo. Lalo na kung lasing ka pa. Nalalapit, amoy alak ka pa, tapos bakit mga mahihirap lang? Doon tayo nadadala Mga mahihirap lang ang inaano nyo, mahihirap lang ang hinuhuli nyo. So ang logic nung gusto niyo iparating sa akin, kailangan munang may mahuling kotse bago hulihin yung mga lumalabag sa batas trapiko. Yung ba yung ibig niyo sabihin? Tinatanong ko po kasi hindi ko naiintindihan yung yung part na ganun Natotoo naman na yung mga taga-LTO, motor lang ang hinuhuli. Tapos tatanungin ni Kuya, totoo naman yun, kasi ganun talaga sila. So meaning to say, kailangan wag mo nang hulihin yung mga hindi naka-helmet, yung mga naka-chinelas, kailangan may 4 wheels munang mahuli bago tayo mahuli na mga rider. Ganun ba ibig nyo sabihin? Kahit beating the red light na tayo mga rider, dahil walang nahuhuling kotse, kailangan may mahuli mo ng kotse. 'Di ba? So kailangan palampasin muna kasi walang nahuhuling kotse. 'Yun ba? Ngayon kung tatanggi kayo sa pamimiloso po ko, bakit nyo kukontrahin na nasitahin ang mga motorista na lumalabag sa batas trapiko? Babalik na naman ulit tayo sa dahilan. Kasi puro mga motor lang ang hinuhuli. So dapat nga hindi hulihin hanggat walang nahuhuling kotse. Yun ba ang logic natin? Kasi given na yan talaga na may kinikilingan ng batas natin 'Di ba? Kaya kung magrereklamo ka, hindi dito sa mga to. Iisa-isahin mong pagsabihan yung mga yan? Bakit hindi ang pagsabihan mo yung pamunuan yan? Para yung pinuno niyan ang kumastigo dito sa mga to. 'Di ba? Hindi effective kasi yung ginawa ni Manong Hindi, pwede siguro, hindi siya nakainom, malinaw ang pag-iisip niya. Lalapit siya doon na tatanungin niya na, sir, bakit naman kasi puro motor lang ang hinuhuli nyo? At makakapagsalita din naman na maayos to siguro. Pero pag lasing, alam niyo naman kausap ang lasing, para naman kayong hindi, Inuulit ko ang in-explain ko lang sa vlog ko kahapon, yung maling side din naman nito. Pero I do agree na kailangan talaga masibak din itong mga to. Dahil OA ito Kaya pabor ako doon sa retraining nila kasi may art kasi makipag-communicate sa lasing. 'Di ba? Hindi mo pwedeng idaan sa ganyan. Tapos nadurog ang puso natin. Sabi, farmers ako. 'Di ba? Yung mga utak teleser, kawawa naman. Natutuwa nga naman, nakakaawa nga naman. Pero yun na lang kasi ang pinanghawakan natin 'Di ba? Hindi nyo na nga, yung mga rider, I'm so sure may lisensya kayo. Maliban na lang kung fixer ang lisensya nyo, 'di ba? Or maliban na lang kung baguhan kayong rider, alam nyo na bawal mag-drive na nakachinelas at walang helmet. Tsaka nakainom, number 1. Pero hindi nyo na napansin yun, napansin nyo yung pang-aapi ng LTO personnel. Tama? 'Di ba? Nililinaw ko lang, wala akong sinasabing tama ang ginawa ng taga-LTO.
Sinasabi ko lang na may mali din itong itong nahuli. Malinaw na tayo o hindi pa. Tapos i-comment nyo pa rin sa akin, ipagtanggol mo yung mga LTO. Paano kayo pagtatanggol ang mali? Nasa narrative nyo na lang yan. Na pagka kailangan, dito kasi sa Pilipinas, kailangan yung biktima perpekto. Ang masama lang yung yung naka-api, 'di ba? Kung tutuusin nga stereotyping yung ginagawa nyo na ito eh. I'm so sure meron naman kahit paano matitinong taga-LTO. Meron naman yan siguro. Kumbaga sa pulis, hindi naman lahat ng pulis kawatan. Para kasing pag sinabi mo na ganyan talaga mga LTO, 'di ba? May mga nagko-comment sa akin, ganyan talaga. Paano kung sinabi ko yung mga kapatid natin Muslim, 'di ba? Yung Abu Sayyaf, Muslim sila. Paano kung sabihin ko dito, ganyan talaga mga Muslim, mga terorista, papayag ba kayo? 'Di ba? Stereotyping kasi 'yun, hindi maganda 'yun. Maging objective lang tayo. Itong mga taga-LTO na 'to, mga walang hiya ito, sila lang ang i-condemn niya, hindi buong LTO. 'Di ba? Kung ipipilit nyo uli, 'di ba? Lalo na yung mga Bisayang nagagalit sa akin, gusto nyo rin ba sabihin ko, lahat ng Bisaya mga bobo. Mahina umintindi. Gusto nyo ba 'yon? Kanimitan na nagko-comment sa akin na galit dito mga Bisaya eh. 'Di ba? Naiintindihan nyo ba ako o hindi? Bahala na kayo kung hindi nyo po ako maintindihan. Anyway, next topic. Pustahan tayo, meron pa rin talaga hindi makakaintindi sa sinabi ko. Sabagay, given na yun eh, no? Bahala na kayo. Ito, hindi ko naiintindihan dito kung talagang, kung ano ba, babaeng hindi umano binilhan ng milk tea ng nobyo tumalon sa dagat. Ang bihira naman. Ang teleserye ang eksena ng isang magjowa sa Zamboanga del Norte. Nang di kasi mabilhan ng milk tea, abay tumalon sa dagat ang isang babae. Napatakbo tuloy ang boyfriend niya na pilit pinapaahon ang babae. Delikado kasi dahil naglalakihan ang mga alon noong araw na yun. Ayon sa uploader ng video, nakainom ang babae. Ang insidente. Pero dahil hirap ng... Kita nyo na, pag nakainom kasi talaga, medyo hindi tama ang pag-iisip nun. Kaya kung babalik na naman tayo doon sa LTO, mali talaga yung matanda, pero mas maling 1,000% yung ginawa ng taga-LTO. Nagigets nyo na ba ako? Pag kasi umiinom katulad nito, no? Anak ng patola naman, men. Hindi ko naiintindihan. Parang ano ba yon? Worth ba ng buhay mo yon? Makabalik, kinailangang sagipin ang babae. Pinagsuot pa siya ng life jacket ng mga rescuer bago tuluyang nasagip. Paano yon? Ito hindi naiintindihan din ni ate. No? Halimbawa kung hindi ka nasagip, nalunod ka na, di ba lasing ka, magiging burden na ng mo yun eh, ng boyfriend mo yun eh. Di ba? Dahil hindi ko binilhan ng milk tea, ano pa kaya yung mga susunod na na dahilan, no? Hindi na bilhan ng milk tea. Next! Ito, saan na ba yung video na yun? Ito yung hindi ko na kahapon eh. Yung ganito. Ito yung mga namumunas ng dahil makaka-copyright ako dun sa sound. Ito yung namumunas ng sapato sa jeep, 'di ba? Yung aakyat 'yan. Matagal na yung ganyan eh. College pa ako noon, 'di ba? Pagka nursing student ka, nakaputi ka lahat, tapos yung sapatos ng puti din. Tapos minsan yung basahan pa nila, ang dumi-dumi pa. Hindi naman sa hindi naman talaga sila totally nakakatulong.
Ang medyo ano pa, medyo okay pa yung mga yung naghuhugas ng windshield eh. Medyo okay pa yun eh. At least kahit pa paano nakakalinis talaga. Kaya lang may mga iba na nakakagasgas din ng windshield eh pagka yung basaan eh madumi din. Pero at least kahit pa paano nakakalinis talaga yon. Pero ito men, hindi ko nga naiintindihan to eh. Yung magpupunas ng mga sapatos na ganyan. Minsan nga kahit papel dala niyan, magaganyan-ganyan ang papel yan eh. Ano ba sabi dito? May bato tong ano nyo dito. Inaano ko kasi baka makapiright ako yung sound. Eh, bakit ka nang aamba? Bakit di ka nang binibigyan? Ano nangyari? Kuya, ano, may bato tong ano. Saan yung bandang ng amba? O di ba yan? Tapos yun. Yun ba yun? Oh, may bato nga siya nadala. Tapos pagka hinuli mo ito mo, mahirap lang, ano? Mahirap lang kasi yan, di ba? Andiyan na naman tayo sa pambobong dahilan eh. Ang sasabihin ng iba, samantalang yung mga billion-billion ang ninakaw, hindi hinuhuli. Given na kasi yun eh. So, ibig mo sabihin, ito na naman ang tatanungin ko. Huwag nating kastiguhin to hanggat hindi na huhuli yung billion-billion na ninakaw. Kasi ganun kadalasan yung mga comment ng bobo eh. Pag yung mga ganito, yung mga mahihirap, kayang-kaya nyong hulihin. Pero yung mga billion-billion ang ninakaw. Totoo nga naman, pero men, so ibig mo sabihin, palalampasin natin ito hanggat hindi nahuhuli yung billion-billion ang ninakaw. Hahayaan muna natin na mapuno tayo ng salot. Kasi doon sa pagiging utak teleserye nyo, na mahirap lang kasi, di ba, yan lang ang kayang hulihin, mga mahirap, pero yung billion-billion ang ninakaw. Ko naman. Bato si kuya. Bakit may patuhol? Eh, bakit ka nang aamba? Bakit di ka nang binibigyan? Aray, May bato kuya, oh. ay, inagawa na ang pera din eh. Oh, Nang naagaw sa'yo, bakit ka may bato dyan? mukha ka naman walang pera, paano ka agawan? Pero doon na, Oh, bakit nandito ka? Ba't kailangan may... Oo nga naman. Nandun yung nang-agaw sa'yo ng pera tapos nandiyan ka. Di doon ka sa nang-agaw sa'yo ng pera. Kuya. laban mo na kanlan. Ano ba ka na hindi yung ganyan? Balikan mo sila. O, ba't nandiyan ka nga? Grabe ka. Hindi ka naman inaano dyan. Parang tanga. Kanina pa sa kalabit pa siya ng kalabit. Yan kasi, kabe-baby nyo yan. Diba? Pag nahuhuli, yung simpatya nyo nandyan. Katulad naman ng ibang tao patas naman, sa totoo lang, patas naman ang buhay eh. May mga kilala ako na mas mahirap pa sa daga, pero mas mayaman pa sa akin ngayon. Dahil talagang nagsumikap sila. Yung naging boss ko nga sa huli kong trabaho, squatter lang sila dati eh. Yung talagang yung nanay niya, labandera, tapos yung tatay niya, kargador sa palengke. Pero putya, dami na nilang coaching eh. Nasa pagsisikap din. Di ba? Minsan yung iba natatakot mag-try eh. Ako nga, hindi naman ako ganung kayamanan. Graduate na nga ako, di ba? Nasa din yan. Katulad nga ng iba, di ba? Nasa diskarte din daw. Umamba na siya at magpakita siya ng ng bato. Sabi niya ibabato daw niya. Ay, hindi ko naririnig. Nakita ko lang.
ang malupit doon na videohan pa, ano. Minsan, di ko alam kung sino sisisihin eh. Yung mga ganyan. Mula kasi pagkabata, hinayaan na yung ganyan eh. Yung palaboy-laboy, yung mga bata na biglang kakalabit sa'yo tapos gaganon. Anak-anak din eh, no? Tapos hindi mapapalaki na maayos. Tapos pag naging ganyan, tapos nakulong, sasabihin sa social media, yan lang ang kaya nyo, mga mahihirap, pero yung billion-billion ang ninakaw. Ay, nako, Pilipinas. No, pag hindi mo hinuli, Hindi, ganito na lang sana mindset natin. Pag mali, wag konsintihin. Pag mali. Mahirap naman talaga yon, lalo na pag dumating yung time na ikaw din na nagkamali. Di ba? Pero batas is batas. Di ba? Kung ano yung mali na ginawa, mali. Wag na tayo magturo ng iba. Ugali kasi natin mga Pinoy na magturo ng iba eh. Eh bakit yung hindi nyo hinuhuli? Bakit yung di ba? Ang pagdating din naman, halimbawa, na korte kayo, ang tatanungin naman dun kasi yung kasalanan mo lang talaga eh. Totoo ba na, let's say, halimbawa, nagkaroon ka ng violation, ano? Ito madalas eh, katulad nung topic sa LTO. Nagkaroon ka ng violation, nahuli ka, na nagda-drive ka na walang helmet. 'Di ba? Tapos ang idadahilan mo, ba't yung mga four wheels hindi mo hinuhuli? Ba't yung mga nakakotse hindi nyo hinuhuli? Eh pagdating sa pag i-dispute mo yung violation mo, hindi mo naman pwede idahilan yun eh. Ang itatanong sa talaga bang wala kang helmet na nag-drive ka? Wala po. Alam mo ba na labag sa batas ang mag-drive ng walang helmet? Alam ko po. Hindi patay ka. Talagang valid yung pagkakahuli sa'yo. Kasi hindi naman tayo pwede kasing kumapit habang buhay na na ba't yung mga nakakotse hindi hinuhuli? Ba't yung mga kakabwisit talaga yung ganyang pananaw, no? Na parang pwede ka nang gumawa ng kagaguhan kasi yung iba hindi hinuhuli. Parang ayaw mong magpahuli hanggat hanggat hindi nahuhuli yung iba. Nag-i-struggle ako mag-isip eh. Totoo yun, na alam ko, naiintindihan ko kayo, totoo yun. Kasi minsan, may kliyente ako, malilate na ako sa meeting, nakamotor kasi ako. Haharangin ka ng checkpoint, pero yung mga iba nga naman, nakakabwisit. Ba't hindi nila hinaharang? Ba't mga motor lang ang hinaharang, di ba? Motor lang ang kayang i-inspectionin. Pero wala eh. Ganun talaga ang buhay. Kaya yun ang maging inspirasyon natin magsumika para makabili ng kotse. Para hindi na tayo ma-checkpoint. Anyway, next video, no? Next video. Ano to? Yung actual footage ng pagguho. Uy, okay to ah. Ano ba itong, truck ba to? Mabagal eh. Para na, okay lang. Para hikyaw lang. May dashcam sa dump truck, ito yung ito yung na-disgrasya. Nagmakarang tayo. Ako, kawawa yun. Buti walang nakamotor na nadamay. Nakalampas na yung motor. Kaya, tamakal siya. Tulog na nga magtama lang no kuamay. Silaw na eh. Yo, ha?
Ito kumakuha, dapat kumati ulit niya. Silaw ito ulit niya. Pero tinulit ko ha. Pasular ka talaga ka? Pasular siguro. Thanks, no? Nalimot, maaala ka sular ka sa ta. Parang tagal naman. Hindi nga lang. Stop. Yan na, yan na. Grabe, ano? Anong tingin nyo kaya ang naging ano niyan? Talagang sa ano? Pero bibihira ako makakita ng ganyan eh. Nga talagang mahina lang talaga yung tulay. Kasi alam ko kahit pa sabihin mong may limit yan ng timbang, alam ko may allowance yan eh. Yung sa ano nga, sa Mindoro, meron ding ano doon eh, limit yung bridge doon. Nakalagay doon 10 tons lang yata or 15 tons. Pero minsan nga mga construction equipment pa yung dumadaan doon eh. Hindi naman ganyan eh. Baka naman tinipid na, no? Kasi 1.2 billion daw yung budget dyan eh. Ano yung maraming na kinabang. Ba naman yung ano natin? Pilipinas, no? Tapos meron dyan sinisisi yung presidente. Hindi naman sa wala akong sinusuporta ang presidente. Meron panahon daw kasi ni Duterte. Sinisisi kay Duterte. Ngayon naman yung iba sinisisi naman kay BBM. Kasi si BBM namumuno ngayon. Hindi ko nakukuha yung ano eh. Kahit pa sabi mo matino yung presidente, nasa level kasi ng ano to eh. Nung mga gumagawa yan. Or nung siguro pinakamataas na dyan yung congressman. 'Di ba? Hindi naman, I don't think na, ewan ko, may slightest chance siguro na may kinalaman ng presidente dyan. Pero, para malinaw dito, may pagkukulang kaya nasira. 'Di ba? Next. Ito, controversial din ito eh. Itong, yung sa Showtime, panoorin nga natin. Medyo nakakahiya din, ano? Gustong malaman ng COMELEC kung saan ito nagkulang kaya may ilang kabataan na tila hindi alam kung para saan ang ahensya. Kaya naman inibitahan ng COMELEC ang isang contestant sa TV kamakailan para maipaliwanag hindi lang kung para saan ang ahensya, kundi pati kung paano bago ko ituloy ito, para saan ang COMELEC? Wala mag-google ha? Ako nga, medyo hindi ako confident na sagutin kung ano ba talaga yan. Pero alam ko may kinalaman sa election yan, di ba? Yan yung nagsasagawa ng yun yung nagfa-facilitate ng election, tama? Sila yung gumagawa ng balota, sila yung tumatanggap ng mga aplikante na kandidato, di ba? Sila yung nangangasiwa, yun ang term na hinahanap ko, nangangasiwa ng eleksyon. So far, yun ang alam ko. Tama ba yung sinabi ko? Kayo, anong pagkakaalam nyo sa COMELEC? Ang trabaho ng COMELEC ay, paki-comment sa baba. Pero ito kasi, no? boto ang mga kabataan. Tama ba yung sinabi ko? Sabihin nyo kung mali yung sinabi ko tungkol sa COMELEC, ha? Para tayo natututo. Tama yung sinabi ko, no? Sila yung nangangasiwa sa eleksyon, tumatanggap ng yung mga aplikante na kandidato, sila yung sumasala. Tama ba ako? Tapos sila din yung nagbibilang ng boto. Tapos meron din namang may tinatawag na yung mga third party na nag-audit do sa bilangan. Hindi na COMELEC yun dahil third party na yun eh. Sabi ko may mali akong sinabi ha.
Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Good luck sa'yo. Tatalo ka namin. Mensahe tayo ulit. Ano ang mensahe mo sa Comelec? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable. Viral ngayon ang episode na ito ng It's Showtime sa Weekly Medyo nakakahiya, no? Di ba? Finals ng kanilang Sexy Babes segment dahil sa naging sagot ng isa sa weekly finalist na si Heart Aquino nang tanungin kung ano ang mensahe niya sa Commission on Elections Baka mamaya si Kim Chiu hindi rin alam. o COMELEC. Hindi ka ba bumoboto? Hindi pa po. Hindi ko man po masasagot to ngayon, pero for sure, Comelec yung Commission on Elections. Sila yung nag-aano ng mga sa election kapag ano. Si Jong Hilario din. Sila yung nag-aano ng... okay. Sabi pa ni Aquino, wala umano silang TV at di rin madalas na lumalabas sa kanyang social media feed ang Imposible. Imposible naman. Yung mga lumaki nga ng ano dyan ng wala pang social media. I'm so sure alam nyo na kung ano yung trabaho ng Comelec. Tama ba ako? Yung mga tita dyan, yung mga nanay na, di ba? Lumaki naman kayo ng walang social media. Alam nyo naman yung trabaho ng Comelec, di ba? Lalo na ngayon na may social media na. Lalo na ngayon na yung mga kapanahunan namin na may internet na. Ang bilis na ng impormasyon ngayon. Tsaka dinidiscuss sa ano yan, di ba? Sa social studies. Tama? Sa school. Kahit elementary yata, tinuturo yan eh. Elementary ba? Or naalala ko meron sa exam namin no, nung elementary kami, mga 2015. Elementary ako noong 2015. Di ba? Pinapadefine sa amin kung ano ang meaning ng DAR. Di ba? Ng meaning ng DepEd. Meaning ng pag-asa. Kasama yung Comelec doon. Di ba? Tinuturo na yan sa school. It's either talagang hindi niya lang talaga alam. Kasi parang parang nakakalungkot kasi isa 'yan sa mga dapat alam mo bilang isang may pakialam na mamamayang Pilipino eh. Imposible sa social media hindi niya na 'yun. Well, hindi ko naman siya masisi kung talagang hindi niya naman talaga alam, wala naman tayong magagawa doon. Pero nakakalungkot nga naman. Pero at the same time, eye-opener ito sa Comelec din para paigtingin nila yung impormasyon. Kasi meron pala talaga nag-i-exist na mga kabataan na hindi talaga alam kung ano yung Comelec. COMELEC. Ang COMELEC nalulungkot pero naiintindihan daw si Aquino. Nalulungkot po ako, parang failure po ang Comelec. Parang kami po may kasalanan doon. Parang hindi po namin napapahayag mabuti sa sambayanan kung sino kami dahil maaaring siya ay representasyon ng madami pang mga Pilipinong hindi po naalalaan yung ating mga ginagawa. Kaya ang gusto namin... Hindi naman dapat siyang i-condemn. No? Baka naman talagang kulang sa information drive. Kasi syempre, maaring hindi kaakit-akit yung ginagawa ng pamahalaan natin para maging aware yung mga tao. Kulang tayo sa pagkakalat ng awareness. Kaya ganyan. Mas maganda kasing panoorin yung mga kembot-kembot sa sa social media no? Yung mga viral videos ng pukpukan ng kaldero, yung mga agawan ng jowa, yun kasi ang mas interesting panoorin kaya dati noon, naalala ko noon, kinuwento sa akin to ng kuya ko. Naalala niyo yung effort ng Comelec dati? Corny man, yung hinire nila ang sex bomb, na yung may bilog na hugis itlog ba yon? Naalala niyo yon? Mga nanay dyan, kabataan niyo yon, di ba? Naalala niyo yon? Kahit na baduy ako doon pag naririnig ko yon. Pero effective pala talaga, no? Nung hinari yung sex bomb. Ibig sabihin, maano yung mga doon. Pati meron pang isa dyan Yung sa paputok naman, yung sumasayaw na DOH secretary dati, si Tayag.
'Di ba? Nag-e-effort sila na may intindihan ng mga tao yung yung ibig nilang sabihin, pati yung si Sarah Geronimo sa TESDA, 'di ba? Dapat gumawa din ng ganun ang COMELEC. Parang ewan ko kung bakit nawala na yung mga ganun. Alamin bakit. Inimbitahan nila si Aquino sa COMELEC office para daw mapagpaliwanagan at malaman kung saan sila posibleng nagkulang. Baka sakaling matulungan niya kami upang sa pamamagitan niya bilang isang kabataan ay siya mismo ang magamit namin upang maipahayag hindi lang kung sino ang COMELEC, kung hindi paano ba boboto ang kabataan sa darating na halalan. Sinisikap pa naming makuha ng pahayag si Aquino. Uy, baka mamaya yan yung maging break niya, no, para sumikat, no? Although na siguro pinagtatawanan siya ngayon na hindi niya alam kung ano yung COMELEC. Malay mo, blessing in disguise pa rin, ano? Blessing in disguise. Sabi ni Francis Leo Marcos, blessing in the sky daw. Pagpulong si Garcia kay PNP Chief Romel Marbil tungkol sa nakikitang pagtaas ng election-related violence sa ilang bahagi ng Mindanao. Posibleng mas mataas pa raw ang bilang kesa sa naiuulat sa publiko. Yung election-related violence base doon sa naibigay sa atin na suma ng ating Philippine National Police ay 29. Kaya lang sinabi rin natin na ito po ba ay updated na o ito ay kakailanganin ng update. At inamin naman po sa atin ng PNP na hinihintay pa nila yung reports ng halos 6 na rehiyon ng ating bansa. Binisita naman ng 4 na COMELEC commissioners ang itinatayong bagong COMELEC building sa Pasay. Halos tapos na ang paglalatag ng pundasyon. Tuloy-tuloy na raw ang pagtatayo ng gusali na sa ngayon ay may mahigit 8. Anyway, mga kababayan ko, so yan po muna ang pag-uusapan natin. Ano. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. Bye.